Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang matindi to. Kongreso nagulantang matinding utos ng korte. BP Sara PBBM Speaker na bulaga. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mainit na issue po. Pumalag po ang mga congressman dito po sa pagsasampa nito ni ng grupo po ni Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa pamamagitan po ng kanilang mga esposo at esposa na pinangunahan po naman ng kanilang abogado na si Attorney Harry Roque dito po sa Supreme Court, no? Habeas corpus. Ewan ko kung yun yung right term, no? Sinampahan po nila ng kaso ang Kongreso dahil po sa hindi po makatarungan na pagdidetini dito po kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy. Tapos ano yung protect HOR kagad. Tapos may resolution kagad sila na pinagtatanggol si, di ba diyan na nangungo si ano? Diyan hindi halos makapagsalita si Sandro Marcos. Dahil diyan sa resolution niyan para kay Franz Castro. Mas importante sa kanila yung pagpo-project. Mas importante sa kanila yung i-project sa mga tao na ito. Kita nyo, 20 pesos na bigas. Grabe ang projection. Ang nagtakal pa yung speaker. Pero pagkatapos po isang araw, may narinig pa po ba tayo sa inyo, sa mga congressman tungkol sa 20 pesos na bigas na isang araw lang pala? Di po ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya po na ipoproject nyo na may 20 pesos na bigas tapos isang araw lang pala. Huwag nyo po sabihin na sasabihin nyo ngayon sa Congress na hindi po kasalanan ni Speaker yung kung isang araw lang. O anong ginagawa ni Speaker doon? Ang lumalabas po kasi dito mga karibin natin, parang niluloko po nila ang taong bayan, no? Sasabihin nilang 20 pesos ang kilo ng bigas, sa ilang lugar lang naman yan. Hindi naman yan nationwide, no, mga karibyo. Yun talagang, yung gusto po ng taong bayan, mga karibyo natin, no? Kasi talagang medyo mahal na po ngayon ang mga bilihin, Ang gusto po ng ating mga kababayan, maging ako rin po, gusto ko pong sustainable, no? Kung gusto nyo po ng, kahit hindi natin sabihin, 20 pesos na kilong bigas, kahit medyo mataas, basta sustainable at magaan naman sa bulsa, no? Kasi ang bigas talaga mga karibin natin ay basic needs, no? Kahit wala kang ulam, basta may kanin ka, di ba? Pwede na yan. Kung yan ang mawawala sa pagkainan mga karibin natin, dahil nga po sa pataas ng pataas ang presyo nito, talagang marami po ang iiyak, no? Marami po ang mananawagan. Na sana po pababain kahit konti man lang, di ba? Kahit hindi maging 20 pesos na lang ang bigas, di ba? As long as kaya lang natin bilhin, di ba? Kasi nga po hindi naman tayo ganun ka, di ba? Most of mga Pilipino, mga karibyo natin ay parang hindi naman natin sinasabing isang kahig, isang tuka, pero marami pa rin po sa ating kababayan na naghihikaos, no? Lalo na dumaan po yung pandemic, mga karibyo natin. Kaya medyo marami pa rin po ang medyo nahihirapan, no? Sa panahon po natin ngayon. Kaya kailangan po, wag pong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan ng ating gobyerno. Dito sa inaano natin sa kanila, inihiling or itong problemang ito, 'di ba? Kasi hindi naman po ito hindi naman po ito instant, 'di ba? Mula po nang naupo ang ating pangulo, no? Ang administrasyong ito, medyo hindi ko alam mga karibin natin kung sinasabotahe ba yung sinasabi niyang gagawin niyang 20 pesos na kilo ng bigas
Pero parang ganun po ang nangyayari. Baka meron dyan sa taga-gobyerno, mga karibin natin, na nagmamanipula rin para maging lumabas, no? Na hindi kayang tuparin ng ating Pangulo ang kanya naging pangako. Parang ganun po yung lumalabas eh. Di ba? Ibig sabihin, magpo-project lang siya, hindi niya naman pala proyekto yun. Okay, punta po tayo sa iba, no? Katulad po nito, nasasaktan po naalala ko lang po si Gordon, no? Nagganyan din si Gordon eh. Nung si Gordon, in fairness po kay Gordon, hindi ko po sinasang-ayunan si Gordon. Alam po natin na mali yung ginawa ni Gordon, no? Pero wala po silang pakialam. Ito ay ginawa namin dito sa Senado, wala kaming pakialam kahit sino pumalag. Wala rin pakialam. Ganyan po yung mga tao. Pag lumaban, no? Tignan niyo po, si Pangulong Duterte, sabi niya, huwag kayong umating kay Gordon. Sisigawan lang kayo dyan. Ako questionin namin sa Supreme Court yang hindi mo pagpapatin. Pangulo, di questionin nyo. Wala akong pakialam, basta hindi sila atin. Hindi niya pinatin yung mga cabinet official sa hearing ng Parmali. Walang pakialam si Pangulong Duterte. Kasi yun yung tingin niyang tama eh. Si Gordon din, walang pakialam, pinakulong niya. Mag-Supreme Court kayo, wala akong pakialam. Kasi ito nakita kong tama. Ito pong House of Representatives, ilang araw pa lang nakakulong. Alam ko, matagal yung pinakulong yung si Ong. Ito, ilang araw pa lang, nagsampa ng kaso si Roque. Kasama yung mga asawa ni Badoy, tsaka nito ni Eric. Nagpunta na Supreme Court, nagsampa ng kaso. Oh, ano ngayon ang gusto nila? Meron dito, sabi po na Congressman Suarez. Suarez ba yun? Yung medyo may hawig yung buhok po. Sabi po ni Congressman Suarez, dapat may sulat pa rito si Eric. Hindi naman gantong-ganto pagkakasabi. Ganto lang yung naunawaan ko. May sulat pa rito. No? Si Ka Eric, may sulat pa rito na humihingi sila ng rekonsiderasyon. Tapos sasampahan tayo ng kaso sa Supreme Court. Ano po natin to? Wag po natin pagbigyan tong request na to. Ano sabi ni Pimentel? Medyo may edad yun. Medyo meron po siyang wisdom ng konti. Ano sabi niya? Oo nga naman. Kakasuhan nyo kami tapos gusto nyo pagbigyan. Gusto nyo, bago namin talakayin yung request ninyo kung kayo'y palayain, iurong nyo muna yung isinampan yung kaso sa Supreme Court. Yun yung ibig kong sabihin eh. Si Abante rin, ganun din. Iurong nyo muna, kung hindi, makukulong kayo hanggang Pasko. Ano ba pakialam nyo sa Supreme Court? Wala po kayong pakialam dun. Kongreso po kayo. Yan yung sinasabi ko eh. Parang lumalabas mga karibin natin na piniprame up. Ano ba? Di ba? Frame up bang tawag doon? No, mga karibin natin, di ba? May kapalit. No? May kapalit pala ang gusto ng Kongreso, no? Iurong yung kaso, mga karibin natin, no? Ni Ka Eric at Doc Lorraine laban dito sa Kongreso, tapos pakakawalan sila. Pero wala pa rin po silang nagawa, mga karibin natin, no? Kung di palayain na lang po talaga. Kasi naiipit na po sila mga karibin natin. Marami na pong nagagalit dito sa Kongreso. Diba? Maging siguro ikaw na mga karibin natin, no? Nung ikinulong, no, si Ka Eric at Doc Lorraine, parang medyo sumama ang loob mo dito sa Kongreso. Diba? Kasi kung sino patuloy yung tatanggol, no, sa ating bansa, no? O kung sino patuloy yung kumakaaway, diba? Lumalaban doon sa mga kaaway ng ating gobyerno. Yun patuloy ang ikukulong, mga karibin natin. Kaya nga, medyo napaaray din dito yung mga retired generals, diba? Kasi maging sila ay nararamdaman po nila. Yung nararamdaman ni Ka Eric at Doc Lorraine Badoy. Kahit hindi po sila si Ka Eric ay hindi po naging military yan, mga karibin natin. Si Doc Lorraine, wala rin pong connection yan sa diba? Militar. Pero, diba, parang yung nararamdaman ni Doc Lorraine at Doc Badoy ay Ka Eric, mga karibin natin. Yun po ang naramdaman ng mga general. Kaya po sila gumawa ng manifesto na which is po na alarma
No, nabulabog po itong kongreso dito sa naginawa ng mga retired generals, no, din sa kanilang manifesto kung saan 200 plus generals ang pumirma. Oh. Dapat kung may aksyon kayo, no? Dapat kung may aksyon kayo diyan sa kongreso, hindi nyo pakialaman yung iba. Bakit nyo pinapa-atras yung kaso nila sa inyo? Ano yun yung merit? Huwag kayong humihingi ito na nagre-request tong mga to. Oh, 'di ba? Nagre-request sila na palayain. Huwag niyo pong pakialaman kung ano yung ginagawa sa yung iurong niyo muna yung kaso niyo bago namin pagpasyahan. Eh kung inurong niya at hindi niyo pinayagan, di kawawa naman. Kung ako kay Ka Eric at kay Loren Badoy, tuloy niyo na yung kaso. Para So yan mga karibin natin, parang ipinapakita lang ng mga congressman dito, mga karibin natin, na talagang walang basihan. Yung kanilang pagpapakulong dito kay Ka Eric at kay Doc Loren Badoy, mga karibin natin, pagkat 'di ba, yun lang ba ang basihan? Iurong yung sinampang kaso tapos okay na? 'Di ba? Oh. Eh parang lumalabas talaga mga karibin natin, wala pong kasalanan, no? Itong si Ka Eric at Doc Badoy, mga karibin natin, Doktora Badoy, no? At parang umaamin na dito eh. Dito pa lang sa sinasabi ni Sir Badong, parang umaamin na po yung kongreso, no? Itong mga kasapi ng kumiting ito na nagkamali sila. Oh. Kasi kung wala silang kung hindi po sila mali, maninindigan po sila. Oh. Na ikulong talaga, no? Si Ka Eric, mga karibin natin. Diba? Parang wala eh. Walang ano bang tatawag natin dito? Walang isang salita or hindi pinag-aralan nila yung kanilang mga ginawa. No, masyado kasi silang excited, yan nga ba yung sinasabi natin. Masyado kasi silang excited, mga karibyo natin, dito sa pagpapakulong kay Ka Eric pag sa cite in contempt. Kasi nung simula pa lang, mga karibyo natin, hindi pa man nagsisimula, no? Yun na talaga ang plano nila na i-cite in contempt si Ka Eric at Lorraine Badoy, di ba? Medyo na-excite lang sila at napaaga, mga karibyo natin. Kaya yan tuloy, ha? Mukhang nag-boomerang sa kanila yung kanilang mga ginawa dito kay Ka Eric at Doc Lorraine Badoy, no? So yan, mga karibyo natin, ano man po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat.